Hello Cancers! Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang situation mo, ang situation ng person mo, at saka sa huli kukuha ko ng additional cards. Pinaghihiwalay ko yung situation mo at saka situation ng person mo para mas magkaroon ka ng idea kung nagkaroon man kayo ng problem ng person mo. Ikaw na rin bahalang tumukoy kung situation mo ba or situation ng person mo ang nabanggit ko kasi connected ka sa kanya. Kaya may posibilidad na magkabaliktad. Basahin ko lang sa inyo yung meaning nito. Divine Gateway. Base sa booklet, ang ibig sabihin nito, marami ka ng experience na napagdaanan sa buhay at ito yung magpapabago sa pananaw mo. Sa positive na landas ang tatahakin mo. Siya nga pala guys, para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Cancers? Ang bilis kasi ipakita ng card mo, kaya ngayon ko palang nabanggit. The Death, King of Cups at the Wheel of Fortune. Sa mga cards na ito, ang ilan sa inyo ay may pagkukusa ka na iwan na yung mga nangyari sa nakaraan. Nakakasabay ka sa pagbabagong nangyayari sa buhay mo. Ginagawa mo yung mga bagay na gusto mo. At dahil sa positibong pag-aksyon sa situation mo sa buhay, may positive na pagbabagong mangyayari sa buhay mo. Na kung noon, negative yung mga nangyayari, ngayon, magbabago na. At saka cool ka na person, mas pinipili mo yung pagiging kalma, balanse, at saka katahimikan. Pantay din ang trato mo sa kapwa. Kahit na may karapatan kang mag-react sa sitwasyon, wise yung mga decisions mo. Kaya huwag ka na magtaka kung bakit aayon sa'yo yung kapalaran. Single ka man or nasa relationship, ang advice ng mga cards, huwag ka nang matakot sa susunod na makakarelasyon mo kasi hindi naman kapareho ng nangyari sa'yo sa nakaraan, yung next person. Sa mga nasa relationship, magkakaroon ng long term ang relasyon nyo ng person mo kasi yung mga nangyaring progress or pagbabago sa relasyon nyo ay nakasabay kayong dalawa. Ang ilan sa inyo nagpaplano na magpakasal. At kung sa relationship nagkakaroon kayo ng problema ng person mo, ang advice ng cards ay magpatuloy sa communication. Pag-usapan nyo kung ano yung goal sa relasyon. Kasi ang ilan, dahil nga sa hindi mo maintindihan yung person mo, nagkahiwalay. Meron kasing problem ang isa sa inyo, pero hindi sinasabi. Itong situation ng person mo na afterlife, ay binibigyan siya ng mensahe ng namayapang mahal sa buhay, na yung mga nangyayari sa kanyang emotional pain ay temporary lang, magkakaroon ng healing. At ang dapat manaig ay yung pagmamahalan at saka kapayapaan. Sa mga single or nagkahiwalay, hindi mo kailangang malungkot kasi meron pa rin namang love na darating sa buhay mo na magbibigay inspirasyon sa iyo. Hindi dapat katakutan yung changes na nangyayari sa buhay natin. Single ka man or nasa relationship, ito pa nga yung nagiging paraan para matuwid yung mga mali na nangyayari sa buhay natin.
Lalo na sa mga single, mamimit mo yung true love mo. Kaya hindi dapat ikulong ang sarili sa mga kalungkutan or delays na nangyayari sa buhay. Sa mga nasa relationship, kailangan ipagpatuloy ang komunikasyon para nalalaman mo kung pareho pa ba kayo ng intensyon sa relationship or compatible pa ba kayo. Ito na yung card para sa situation ng person mo. 2 of Wands, Ace of Wands, at 9 of Swords. Sa situation ng person mo, merong mga pagbabago din na nangyayari sa buhay niya. Pero hindi niya ito mapagdesisyonan or hindi niya kayang sundin. Ang ilan sa inyo, nakikipag-connect ka or karelasyon mo ay foreigner. At saka binibigyan ng advice ang person mo na huwag siya masyadong mag-isip ng negatibo kasi hindi naman katulad ng inaakala niya yung magiging resulta. Hindi naman ganun ka-negative. At may mga solutions kung ano man yung naiisip niyang problem or sitwasyon. Ang ilang single, makakamit ka ng potential person habang nasa ibang lugar ka. Kaya lang, ang ilang single, iniisip mo kung ipagpapatuloy mo ba na magbigay ng atensyon doon sa person. Kasi single ka man or nasa relationship, ang sitwasyon ay LDR ang relationship or magiging relasyon. Kasi base na rin sa card ng person mo, meron siyang trauma sa nakaraan na hindi naging effective yung dating relationship. Nagkaroon ng trauma at saka takot. Pero kung sa love, syempre andun yung love at saka kagustuhan. Pero base sa mga cards, kailangan niya manindigan sa mga magiging desisyon niya. Sa mga nasa relationship, dalawang cards na ito ang nagsasabi na bagay kayo ng person mo at saka puno ng excitement ang relasyon. Basahin muna natin itong card mo para sa relationship. Mas mananaig na yung self-care, love, at saka acceptance sa iyo. Hindi na mananaig yung takot or kung ano man yung rejection. Kumbaga nagkaroon na ng boundaries. Mas tatahakin mo yung buhay mo sa positibo. Magpapatuloy ka. At saka ituloy ko lang sa relationship, ang ilan sa inyo magkakaroon ng changes, bagong simula, at saka ang ilan magkakaroon ng baby. Ang ilan naman na nasa relationship, yung bang merong kasinungalingan na nagawa yung person mo sa iyo, pero hindi naman ito ganun ka tindi na problema. Napaka-sensitive at saka masyadong negatibo mag-isip yung person mo na baka hindi mo siya mapatawad. At saka tingin ko guys, sa relationship, mas mukhang malakas yung loob mo kesa sa person mo. Yun kasi ipinapakita ng cards niya. Maybe ang ilan sa inyo alam mo na, pero ang ilan, ingat yung person mo na hindi mo mapansin yung maling behavior niya. 4 of Wands in reverse, the Lovers in reverse, at 3 of Pentacles. Ang ilan sa inyo sa career, base sa mga cards, ay seryoso ka sa trabaho mo, committed ka, at gusto mo na magkaroon ng teamwork sa trabaho. Kaya lang yung mga kasamahan mo ay unsupportive at saka mas inuuna yung chismis. Kaya nagkakaroon ka tuloy ng mga maling choices or decision sa career. Sa career or business, pinagbubuti mo talaga kasi ang ilan sa inyo may problema ka sa financial. Gusto mong maresolbahan ito. Pero mareresolbahan mo pa rin yung problema sa financial kasi magaling ka sa diskarte
Ang ilan sa inyo paiikutin mo ito kahit na maliit yung kita na meron ka. Magkakaroon ng investment o kaya small business. Sa health, overwork ka na at pinapayuhan ka ng mga cards na kailangan mo ng pahinga. Bigyan pansin mo yung kalusugan mo kasi healthy ka eh. Sayang naman. Mas piliin yung healthy na lifestyle. Single ka man or nasa relationship, ang advice ng mga cards ay huwag padaig sa negative emotions kasi hindi ka naman nai-ignore ng mahal mo sa buhay. Single ka man or nasa relationship, yung mga negative situation sa buhay mo, ang balik mo niyan sa kapwa mo ay cheating, pakikipag-away. Ibalanse at maging kalma. Single ka man or nasa relationship kasi maraming taong concern sa iyo. Huwag kang mag-focus sa sarili mo lang or negative emotions. Lalo na't ang ilan sa inyo, person mo man, family mo, willing na makinig sa iyo kung ano man yung mga concern mo sa buhay. Itong additional card na 10 of Wands, ipinapakita na isa na lang ang bibigyan mo ng focus. Yun ay yung magkaroon ng katuparan yung mga pangarap mo. Di ba nga ipinakita na sa mystical cards at saka sa mga cards mo na yung akala mong gabundok na problema ay hindi naman pala. Ito yung 5 of Cups na ang ibig sabihin kasi nga ang ilan sa inyo na focus ka sa mga negatibo. Kaya aanihin mo muna kung ano yung mga naging action mo sa mga situation na kinaharap. Kung positive ang ginawa mo, positive ang balik. Pero kapag negative, negative. Mahirap talagang harapin yung problema, pero kailangan ng patience at dasal. Itong Queen of Cups, ang ibig sabihin, dahil nga sa masyado kang focus sa sarili mo, hindi mo na rin nabigyan ng pansin yung mga loved ones mo na kailangan ng tulong mo. Maganda yung image mo sa family mo, lalo na't ikaw yung tinatakbuhan nila kapag may personal na problema o kaya sa financial. Sa mga cards mo, sa totoo lang, konti lang yung problema sa umpisa. Kung idinaan ito sa communication, mariresolbahan ito. At saka lahat tayo talaga merong weakness. Ito yung ipinakita ng cards na weakness ng ilang Cancer. Kaya mag-ingat sa mga decisions. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 444. Have confidence in yourself and the divine's guidance. Affirm. Somebody is watching you, wishing they had treated you differently. 000 tells you that giving up is never an option. Keep moving forward.